Good day! Today ay magtatanim po tayo ng bawang and bago yan, syempre kumuha muna tayo ng ating gagamiting lupa. Dalawang area po yung ating pagtataniman. Yung isa, ito pong ating used na grape box. So, madami tayong grape boxes and pwede po natin silang gamitin na taniman. And yung isang area is doon talaga, direct doon sa ating garden plot. Sayang naman po kasi itong mga styro boxes na to. Since 2018 pa po ito nandito and hanggang ngayon po ay napapakinabangan pa natin. So ayan, maglalagay tayo ng lupa dito sa dalawang styro boxes na to. And then ayan po, turuan ko kayo kung paano magtanim. Yung unang step po natin ay ilalagay po natin yung ating nutrient-rich soil dito sa ating container or dito sa ating styro boxes. And then, yun nga po, halos pupunuin po natin to. Pero hindi naman po siya dapat umaapaw para pag nag-delay po kayo, hindi po tumatalsik or umaagos yung lupa niya. Madami pong gamit ang bawang sa ating pang-araw-araw na buhay. So, we usually use it sa ating pagluluto, sangkap sa ating mga ginagawang halamang gamot, sangkap sa paggawa ng pesticide at iba pa. Personally, bukod dun sa garlic bulb, ginagamit ko din po yung dahon ng bawang sa aking pagluluto. Alam nyo ba na marami ding health benefits ang dahon ng bawang? So ito po ay source din ng vitamins tulad ng vitamins K, vitamin C at nakakapag-provide din po siya ng essential minerals tulad ng calcium at iron. Ito din po ay masagana sa antioxidant na kung tawagin ay allicin. Ito ay active ingredient po para makapag-reduce ng cholesterol, inflammation, nakakapag-prevent po siya ng ubo, sipon at flu. Ayan, napaghiwa-hiwalay na po natin yung ating garlic cloves at tanggalin po natin yung kanyang matigas na balat dito sa kanyang outer part. Ayan, piliin na lang po natin yung mga pinakamalalaking cloves niya at yun po yung ating itatanim. Tapos yung mga maliliit, pwede po natin gamitin sa ating kusina. Ayan, pwede na po nating start ang pagtatanim. So, doon sa ating area or doon sa ating container, gawa lang po tayo ng mga butas. So, pwede po parang 2 to 4 inches po yung layo nila. Since yung garlic leaves naman yung gagamitin ko dito, okay lang na medyo magkakalapit po yung mga holes na gagawin ko dito sa aking styro boxes. Pagkatapos pa natin gawin yung mga holes, ay pwede na po tayo mag-start na magtanim ng bawang. So kung mapapansin nyo, ang inuuna kong binabaon sa lupa ay yung kanyang base. Ayan, para kapag tumubo siya, ay wala pong tayo magiging problema. Hindi po siya baliktad na tutubo dito sa ating styro boxes. Pagkatapos po ay tinabunan lamang natin yung ating mga garlic and now ay didiligin na po natin sila. So, yung pagdidilig po, pwede pong once a week lang para hindi naman po mabulok yung ating mga garlic cloves dito sa ilalim ng lupa. And kung mapapansin nyo, maganda po yung ating nakuhang lupa dahil mabilis po siyang mag-drain ng tubig. Ayan, natapos na tayo doon sa ating mga styro boxes. Ngayon, magtatanim naman tayo dito sa ating garden. Ayan, kung mapapansin nyo, itong part na to ay talagang puro buhangin siya. Kaya ayun, naglagay ako ng separadong area para lagyan ng compost and doon natin itatanim yung ating mga bawang. Kinapalan ko po yung layer ng compost na nilagay ko dito kasi itong part na to is itatry natin na makapag-harvest tayo after a few months nung bulb ng bawang. So basically, ang kukuhanan lang natin ng leaves is yung nandoon sa ating styro boxes. Yun nga palang garlic leaves, pwede siyang gamitin or kainin ng raw or pwede rin siyang cooked. Kami usually hinahalo namin sa mga sinangag, sa mga nilaga, sa ginagarnish namin, nilalagay sa salad. So marami naman po siyang mga gamit. Oh, by the way, kung nakakita po kayo ng tao na nagkakaskas ng bawang sa kanilang mga kuko, ito po ay dahil sa selenium na meron ang mga bawang. So, ito po ay nakakapag-promote ng nail growth. So, ayun po. Anyway, ganyan lang po kadali yung pagtatanim ng bawang. So, kung meron po kayong question, let me know. And thank you for watching, guys. So, happy gardening! Bye!